Bago ka bumili ng gaming laptop, panoorin mo ang video na to. Ito ang mga latest AI gaming laptops na dapat mong bantayan ngayong early 2025. Tara, ilista natin to. Hello, si Alvin, ang inyong tech guy, at pag-usapan natin kung ano yung mga latest gaming laptops na nakita ko sa events na napuntahan ko ngayong 2024 na dapat nyong bantayan. Basically, ito yung may mga latest specs, latest features, or latest design na hindi nyo pa siguro nakikita sa market natin, lalo na kung, ayun nga, ngayon pa lang kayo magsisimulang maghanap. Sa video na to, papadaliin natin yan, pero syempre, bagong lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below, hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod videos, at kung sakaling makatulong sa inyo ang video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. Ngayon, simulan na natin doon sa mga latest na AI gaming laptops. Una sa listahan, yung kakatapos ko lang magawa ng video, yung mga panibagong Lenovo Legion laptops. Basically, karamihan ng mga laptops from Lenovo ay ni-revamp or ni-redesign nila for 2024, at lahat yan ay meron ng panibagong AI feature. Most of the laptops on this list ay meron ng Copilot or Copilot Plus na feature along with other AI hardware. For Lenovo, ay meron siyang Lenovo Legion series na merong Lenovo Legion 5i, 7i, at saka 9i. And then meron din siyang Lenovo Legion Pro series na meron Lenovo Legion Pro 5i at saka Lenovo Legion Pro 7i. All these laptops, bago na yung design nila, mas pinanipis sila. Meron silang panibagong cold front technology para mas ma-improve yung thermal management ng laptop nyo na syempre bagay for gaming laptops. And of course, hindi pwede mawala yung RTX 40 series GPU na meron mga panibagong AI feature para gawing smoother and more responsive pa ang laptop nyo. Kung curious kayo about these laptops, ilalagay ko yung link below para ma-check nyo yung website nila o kaya naman i-check nyo yung videos ko na ginawa about these laptops. Moving on doon sa next laptop on our list is yung panibagong laptops ng Acer. So for gaming laptops ng Acer, yan ay under sa Predator brand. And meron akong nakitang dalawang panibagong laptop na baka interesado kayo, yung Acer Predator Helios Neo at saka yung Acer Predator Triton Neo. Sinek ko yung website ng Acer ngayon and so far parang hindi pa nila nire-release yung Triton Neo dito sa Pilipinas, pero meron ng links about the Acer Predator Helios Neo, so medyo doon tayo magfo-focus. Bago na yung design ng kanilang mga panibagong laptop, again going towards mas sleek and mas professional na tayo. Wala na gana yung mga gaming laptop na sobrang loud and edgy, mas muted sila this year. And of course, with the Acer Predator Helios Neo, meron din yung RTX 40 series na GPU and then the latest processor. Ang kagandahan nito for the Acer Predator Helios Neo is siya lang yung nakakapag-offer out of the gaming laptops dito sa nilista ko na nasa mas affordable na price point. Kadalasan kasi with laptops na gumagamit ng RTX 40 series na GPU at saka with the latest processor, inabot tayo ng mga around 90 to 100,000 pesos, pero relatively mas mura ang Acer Predator Helios Neo given na RTX 40 series na GPU ang ginagamit niya. So kung habol nyo yung latest na AI gaming laptop, ito yung laptop na dapat nyo i-check. Bago tayo mag-move sa next laptop natin, syempre shoutout lang doon sa sponsor na ating video and sa isa sa mga sponsor ko nung pumunta ako sa Computex, ang Kingston. So may commercial muna sila at may giveaway, panoorin nyo to. Commercial break muna tayo. Christmas is just around the corner and Kingston has the perfect gift for you. Ito ang Kingston XS1000R, a new red color ng kanilang Kingston XS1000 external SSD. Super portable niya compared to other external SSD sa ating local market. Actually, mas malaki pa yung case ng earphones ko kesa dito. Meron siyang large memory capacity, may 1TB option and even a 2TB option. Mas malaki pa kaysa sa memory or storage space ng laptop ko plus phone ko combined. Kasyang-kasya lahat ng files mo, perfect for backups, transferring big files, lalo na kung lagi kang gumagamit ng mga 4K video files. Convenient pa lalo dahil compatible siya with multiple devices, pwede siya sa PC, laptop, Android phones, and even iPhones, yung mga bago na gumagamit ng USB-C. Along with up to 1GB per second the read or write speed, so transferring files, tapos kagat kahit saglit lang. A great portable external SSD na perfect ngayong Pasko from Kingston at mas pina-perfect pa with Kingston's Christmas giveaway. Mechanics of the Christmas giveaway are written in the description box below, so sali na kayo para lalong mas masaya ang Pasko nyo with the Kingston XS1000R. Na masasabi ko about this external SSD, balik na tayo sa video.
So para sa mga sasali ng giveaway, good luck sa inyo and make sure lang to follow the mechanics. Move on tayo sa next laptop natin. Isa sa mga pausbong na gaming brand dito sa Pilipinas, ang Gigabyte. So para sa mga hindi familiar, matagal nang present ang Gigabyte sa ibang bansa. Dito, mas kilala siya para sa mga GPU niya or sa mga PC components niya. Pero yun nga, unti-unti na rin sila nag-release ng mga gaming laptop nila dito. So ang na-release sa Computex na makikita nyo na din dito locally, not sure lang kung available na, ang Gigabyte Aorus 16X at saka 17X. So nasa same Aorus series ang laptop na to. Main difference nila ay yung size ng kanilang screen. Of course, 16 at saka 17-inch screen ang pinag-usapan natin. And then pareho sila may redesign din from their previous models. Gumagamit sila ng RTX 40 series na GPU. And syempre, nandyan yung AI Gigabyte na yung parang AI software nila para mas madali nyo ma-regulate ang performance ng inyong laptop. Comparing to other gaming laptops din na nakita ko, ginawa ring professional ng Gigabyte yung laptop nila this year. Mas sleek and mas portable na rin siya compared to previous models. And of course, ayun nga, may inclusion pa rin ng AI. So most ng laptops talaga na na-release this year, showcase yung AI nila in some way or another, either sa hardware nila or sa software nila, na malaki naman yung matutulong sa workflow nyo. Pero ayun, pasintabi lang, medyo nagtataasan yung presyo ng mga laptop na to. Next laptop on our list is yung MSI Cyborg 15 AI. So comparing this to the previous model, halos same lang ata yung chassis na ginamit nila. Siguro may slight difference lang. Pero yun nga, ito yung kanilang AI version na na-release kung saan meron siyang ginagamit na Intel Core Ultra na processor. And of course, hindi pa rin mawala yung MSI AI engine. Gumagamit din siya ng RTX 40 series na GPU. So through this, basically, na-revamp yung buong laptop or parang na-upgrade lahat ng specs niya para magkaroon siya ng AI. Next laptop, hindi natin syempre pwedeng kalimutan ang Asus ROG Zephyrus G16. So ito ay medyo early 2024 na release. So isa siya sa mga mas una talagang laptops na nagkaroon ng mga AI features. At ang pinaka nagustuhan ng mga tao about the Asus ROG Zephyrus G16 ay yung design niya. So madaki yung design overhaul niya compared doon sa previous model na personally nagustuhan ko ng sobra. Ito yung tatawagin ko parang MacBook ng mga gaming laptop. Aside syempre sa Razer na hindi naman ganun ka-available talaga dito sa Pilipinas. Next na dito ay yung ROG Zephyrus G16 na talagang very sleek, very portable lang tingnan at napakalinis niya lang talaga. Meron siya parang diagonal line lang sa cover niya na umiilaw, pero aside from that, hindi mo na talaga maiisip na gaming laptop do. However, pagdating sa specs, syempre, andyan pa rin lahat ng hinahanap mo for gaming laptops along with other AI features. And then finally, yung recently released lang locally, which is the Asus TUF Gaming A14. So nung nasa Computex nga ako, nakakita ko actually ng dalawang version nito. Meron yung Asus TUF Gaming A14 and then Asus TUF Gaming A16. Parang hindi yata nirelease ng Asus yung A16 dito sa Pilipinas, so mag-focus tayo sa A14. Pagdating sa design, malayo din siya compared to the previous models ng Asus TUF Gaming series laptops. Ito ay mas malinis din, mas manipis, and basically ginamit niya yung some designs ng ROG Zephyrus na previous models, tapos pinalitan niya yung cover. So giving you a more premium looking laptop, mas portable din compared doon sa mga nakikita nating Asus TUF Gaming laptops ngayon. Personally, nagandahan talaga ako sa Asus TUF Gaming A14 and A16. At kung naghahanap kayo ng gaming laptop na nandun sa medyo gitna talaga na very powerful, portable, at hindi naman tipong 150,000 pesos, albeit ito 100,000 pesos ang presyo, ito yung magandang option para sa inyo. Meron siyang maganda at bagong design, hindi siya yung sobrang blocky na gaming laptop. Medyo may pagka-gaming at edgy pero malinis pa rin talaga siya. Personally, kung papapiliin ako sa mga gaming laptops na nilista ko ngayon, para sa akin yung pinaka natuwa talaga ako is yung Asus TUF Gaming A14 kasi meron siyang magandang balance between performance, portability, tapos bago pa yung design niya, and of course, yung price niya na, ayun, mahal pa din naman pero hindi kasing mahal ng ibang laptops sa listahan na to. So anyway, yun na yung mga bagong AI gaming laptops na dapat nyo tingnan kung hindi pa kayo nakakabili or kung plano nyo bumili ngayong 2025. Most likely, either papasok pa lang sa Pilipinas yung iba dito o kaya kakarating pa lang, so very fresh at hindi pa easily outdated. Anyway, yun na masabi ko sa mga latest AI gaming laptops na dapat nyong abangan yung 2025, lalo na kung naghahanap kayo. Again, kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa video, mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below, hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At ayun nga, yung giveaway, i-check nyo yung description box para sa mechanics niya. Hopefully, isundin nyo lahat ng mechanics. Good luck para sa mga sasali. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time.
Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.